Patay! Nasaan na ang pitaka ko? Halos mapasigaw si Ismael sa gitna ng munting kainan sa Barangay Mabini, sabay kapap sa bulsa ng kanyang kupasing maong na pantalon. Kanina lang, sigurado siyang naroon lang iyon. Ngayon, parang bulang biglang naglaho, kasama ang lahat ng laman, pati na ang company G niyang may kuhang litrato pa siya noong mga panahong ibang-iba pa ang lahat. Ang mga perang inipon para sa pambayad ng renta at kaunting baon para sa susunod na linggo, nawala na rin. Nanginginig ang kamay ni Ismael habang nililibot ang tingin sa paligid. Ang kainan ni Aling Pacing ay siksikan gaya ng dati tuwing tanghalian. Amoy na nilagang baka at pritong isda ang nangingibabaw, halo ang ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato, at tawanan ng mga trabahador mula sa kalapit na construction site. Walang sino man ang tila nakapansin sa kanyang biglaang pagkatulala. Kuya, okay ka lang? Tanong ng serbidorang dalagita, maihawak na baso ng tubig. Tumango lang si Ismael, pilit na ngumiti. Hija. May maihinahanap lang ako. Pero sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib niya. Hindi ito simpleng pagkawala lang. Alam niyang dinukutan siya. Bumalik sa isip niya ang mga sandaling iyon. Pumasok siya sa kainan, umorder ng paborito niyang sinigang na baboy. Habang naghihintay, may 3 batang babae na naglalaro malapit sa kanyang mesa. Mga paslit pa, marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang. Magkakamukha, tila triplets. Ang isa ay may pulang laso sa buhok, ang isa ay dilaw, at ang pangatlo ay asul. Maingay sila pero parang mga anghel kung ngumiti. May isang sandaling napadaan sila sa likuran niya, naghahabulan. Hindi niya pinansin. Sino ba namang mag-aakala? Nang dumating ang order niya, kinuha niya ang pitaka para kumuha ng pambayad. Naalala niyang inilagay niya iyon sa ibabaw ng mesa, katabi ng kanyang cellphone, habang kumakain. Pagkatapos kumain, nagmamadali siyang tumayo, kinuha ang cellphone, at dumiretso sa labas para hintayin ang jeep. Doon niya lang napansin, wala na ang pitaka. Bumalik siya agad sa kainan, halos takbuhin ang maikling distansya. Aling Pacing. Aling Pacing, tawag niya, humihingal. Yung pitaka ko po, nawawala. Si Aling Pacing, isang matabang babae na may gininto ang ngipin, ay lumabas mula sa kusina, nagpupunas ng kamay sa maruming apron. Ano, iho? Pitaka? Saan mo ba nilagay? Dito lang po sa mesa ko kanina. Sigurado po ako. Nagkibit balikat si Aling Pacing. Nako, Ismael, alam mo naman dito sa atin, maraming tao. Baka naman nahulog mo lang. Umiling si Ismael. Hindi po, Aling Pacing. Sigurado akong kinuha. May kung anong kaba siyang naramdaman. Hindi lang dahil sa pera, kundi sa nandoon ang pangalan niya, ang address ng kumpanya. Paano kung gamitin iyon sa masama? May thesis ba kayo rito, Aling Pacing? Biglang tanong ni Ismael, may kaunting pag-asa. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Pacing. Ay, sisi. Sosyal ka naman, iho. Alam mo namang maliit lang itong kainan ko. Pero teka, nag-isip ito. Yung tindahan ni Kumaring Shoni sa tapat, yung sari-sari store, may kisig yon. Baka sakaling nahagip ng kamera niya ang labas ng pinto ko. Tanungin mo. Dali-daling nagpasalamat si Ismael at tinungo ang sari-sari store sa tapat. Si Kumaring Shoni, na abala sa pagtitinda ng yelo, ay pumayag naman agad. Medyo malabo ang kuha ng TV, pero sapat na para makita ang mga pangyayari sa labas ng kainan ni Aling Pacing. Nakatutok si Ismael sa maliit na monitor, bawat galaw ng mga tao sa labas ng kainan ay kanyang pinagmamasdan. Makalipas ang ilang minutong pag-rewind at pag-play, biglang nanlaki ang mga mata niya. Nakita niya ang sarili niyang lumalabas sa kainan. At ilang segundo lang ang pagitan, sumunod ang 3 batang babae, yung mga batang naglalaro kanina. Ang batang may pulang laso ay may hawak na isang bagay na kulay itim. Pitaka niya. Sila, halos pabulong na sabi ni Ismael, tinuturo ang screen. Sila ang kumuha. Ha? Sino, iho? Tanong ni Kumaring Shoni, lumapit para sumilip. Ay, nga. Yung triplets ni Maya. Sila Lina, Jessa at Mara. Madalas yang mga yan dito. Kawawang mga bata, ulila na sa ama, tapos yung nanay naman nila, hindi na itinuloy ni Kumaring Shoni ang sasabihin, tila may naalalang hindi maganda. Maya.
Ang pangalang iyon ay parang matagal ang hindi naririnig ni Ismael, ngunit may kung anong kurot na idinulot sa kanyang puso. Pero impossible. Maraming maya sa mundo. Kilala niyo po sila, tanong ni Ismael, ang boses ay nagbago, naging maseryoso. Naman. Taga dyan lang yan sa Mailooban. Si Maya, yung nanay nila, naglalabada yan para buhayin ang mga anak. Teka, i-pause natin. Pinindot ni Kumaring Shoni ang mouse. Nag-freeze ang imahe sa mukha ng batang may pulang laso, si Lina, ayon kay Kumaring Shoni. Doon, sa malabong imahe ng tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Ismael. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong, ang munting bibig na iyon parang pamilyar. Parang nakita na niya ang mga iyon dati. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niyang refleksyon sa salamin, noong siya'y bata pa. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Biglang nag-flashback sa isip niya ang isang gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Gabi iyon ng fiesta sa San Roque, ang bayan kung saan siya pansamantalang na-assign para sa isang proyekto. Maingay ang paligid, puno ng tugtugan at tawanan. Sa isang sulok ng plaza, nakita niya si Maya. Nakaupo ito mag-isa sa isang bangko, tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito, nag-alok ng mainom. Isang simpleng pag-uusap ang nauwi sa mas mahabang kwentuhan. Nalaman niyang taga-probinsya si Maya, napadpad lang sa Maynila para makipagsapalaran. May kung anong lungkot sa mga mata nito, ngunit may tapang din. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya, pero naramdaman niyang kailangan niya itong samahan. Isang bagay ang humantong sa isa pa. Isang hindi inaasahang koneksyon ang nabuo sa gitna ng ingay at kasiyahan ng fiesta. Isang gabing puno ng alak, tawanan at mga pangakong binitawan sa hangin. Naalala ni Maya ang gabing iyon. Hindi pa niya alam noon na ang isang gabing iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam na may buhay na mabubuo mula sa isang saglit na pagtatagpo. Nang malaman niyang buntis siya, hinanap niya si Ismael. Ngunit parang bula itong naglaho. May mga sulat siyang ipinadala, ngunit walang sagot. Narinig niya mula sa mga kaibigan ni Ismael na umalis na raw ito, bumalik na sa probinsya nila. At ang pinakamasakit, narinig niyang mayaman pala ang pamilya ni Ismael, at baka hindi siya matanggap. Sa takot at pag-aalinlangan, pinili ni Maya na lumayo. Lumaki ang mga bata na walang kinikilalang ama. Napailing si Ismael, pilit na iwinawaksi ang alaala. Hindi maaari. Impossible. Coincidence lang siguro. Pero habang tinititigan niya ang mukha ni Lina sa screen ng TV, lalong lumalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Ang batang iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang naka-freeze na imahe sa monitor. Paulit-ulit niyang tiningnan ang litrato. Ang mga mata. Ang ilong. Ang labi. Isang tanong ang biglang sumabog sa kanyang isipan, isang tanong na nagpatigil sa kanyang hininga at nagpadilim sa kanyang paningin. Bakit kamukha ko ang batang ito? Anak ko ba siya? Ang dating simpleng kaso ng pandurukot ay biglang naging isang napakalaking palaisipan, isang misteryong kailangan niyang malaman ang kasagutan. Ang pitaka niyang nawawala ay tila naging susi sa isang nakaraang matagal na niyang kinalimutan, isang nakaraang ngayon ay biglang bumubulabog sa kanyang kasalukuyan. Sa Davao, ang buhay ni Maya ay umiikot sa kanyang 3 araw, sina Lina, Jessa at Mara. Sila ang kanyang umaga, tanghali at gabi, ang kanyang lakas at ang kanyang kahinaan. Sa isang maliit na barong-barong na nakatayo sa gilid ng malawak na bukirin ng saging, pinalaki niya ang kanyang triplets ng mag-isa, gamit ang kakarampot na kinikita sa paglalabada at paminsan-minsang pagtulong sa ani. Isang hapon, habang si Maya ay abala sa pagliligpit ng mga tuyong damit na isasampay, narinig niya ang bulungan ng kanyang panganay na si Lina at ng pamangkin niyang si Kiko, na dumadalaw mula sa kabilang baryo. Naglalaro ang dalawa ng bahay-bahayan gamit ang mga lumang karton sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita ko si Mama kagabi, Kuya Kiko, mahinang sabi ni Lina, na para bang may ibinubunyag na malaking sikreto. Binubuksan niya yung bowl na luma. May mga sulat doon, 3. Galing daw kay Papa. Napatigil si Maya sa kanyang ginagawa. Ang mga kamay niyang may hawak na damit ni Mara ay bahagyang nanginig. Sulat mula kay Ismael. Itinago niya ang mga iyon. 3 beses sumubok sumulat si Ismael.
ilang linggo matapos ang gabing iyon sa fiesta, bago pa niya nalamang nagdadalang tao siya. Mga sulat na puno ng mga tanong kung nasaan siya, kung bakit bigla siyang nawala, mga paanyayang magkita silang muli. Hindi niya sinagot. Paano niya sasagutin, gayong ang nasa sinapupunan niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis, at ang takot sa kanyang dibdib ay mas malaki pa kaysa sa anumang pag-asang natatanaw niya. Talaga, manghang tanong ni Kiko. Anong sabi sa sulat? Umiling si Lina. Hindi ko alam. Tinago ulit ni Mama. Tapos, parang iiyak siya. Napabuntong hininga si Maya. Hindi niya namalayang may nakakakita pala sa kanya. Ang mga bata talaga, walang nakaliligtas sa kanilang mga mata. Itinuloy niya ang pagliligpit, ngunit ang isip niya ilumipad pabalik sa nakaraan, sa mga panahong puno ng pag-aalinlangan at sakit. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa bukid, tinutulungan ang mga kababaihan sa pag-aani ng mga talong, hindi niya maiwasang mapatingin sa kalawakan. Ang init ng araw ay tumatago sa kanyang balat, ngunit ang lamig ng alaala ang mas naramdaman niya. May isang batang babae, anak ng isa sa mga kasamahan niya, na masayang naghahagis ng mga bulaklak ng gumamela sa hangin, ang mga talulot nito'y sumasayaw pababa na parang mga munting paru-paro. Ang tanawing iyon ang nagbalik sa kanya sa gabi ng fiesta sa San Roque. Ang ingay, ang mga ilaw na kumukutitap, ang amoy ng mga kakanin. At si Ismael. Bigla na lang itong sumulpot sa tabi niya, may dalang-dalawang baso ng malamig na sagot gulaman. Ang ngiti nito'y parang bituin sa madilim na langit. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, na para bang matagal na silang magkakilala. May kung anong kuryente ang dumaloy sa pagitan nila ng aksidenteng magdikit ang kanilang mga kamay habang inaabot nito ang baso. At ang halik. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa medyo tago at madilim na bahagi ng plaza, ninakaw nito ang kanyang unang halik. Hindi niya napigilan. Isang pulang palaso ng damdamin ang tumama sa kanyang puso, isang init na kumalat sa buo niyang katawan. Simpleng salo-salo ang sumunod, kasama ang ilang kaibigan ni Ismael. Masaya, magaan. Pero sa likod ng kasiyahang iyon, may munting tinig sa kanyang isip na nagsasabing, panandalian lang ito, Maya. Huwag kang umasa. Nang matuklasan niyang buntis siya, ilang linggo matapos ang gabing iyon, gumuho ang kanyang mundo. Una, natuwa siya. Isang biyaya. Ngunit agad itong napalitan ng takot. Paano niya sasabihin kay Ismael? Paano kung hindi nito panagutan? Nalaman niya mula sa mga usap-usapan na si Ismael pala ay mula sa pamilyang may kaya. May negosyo raw ang mga ito sa Maynila. Ano ang sasabihin ng pamilya nito kapag nalamang ang anak nila ay nakabuntis ng isang hamak na probinsyanang tulad niya? Nagpadala siya ng mensahe sa numerong ibinigay ni Ismael. Walang sagot. Sinubukan niyang tawagan, laging cannot be reached. Pagkatapos ay dumating ang mga sulat. Binasa niya ang mga iyon ng paulit-ulit, bawat salita ay parang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Hinahanap siya ni Ismael. Gusto siyang makita. Ngunit sa bawat pangungusap, naroon ang anino ng pagdududa. Totoo kaya ito? O baka naman laro lang ang lahat para sa kanya? Isang araw, may dumating na isang babae sa tinutuluyan niyang maliit na apartment sa Maynila. Maayos itong manamit, halatang sanay sa karangyaan. Nagpakilala itong pinsan daw ni Ismael. Sinabi nitong alam na raw ng pamilya ni Ismael ang tungkol sa kanya. Gusto raw silang tulungan. May inabot itong sobre na puno ng pera. Para sa mga pangangailangan mo, sabi ng babae, walang emosyon ang mukha. At para na rin sa problema. Problema. Ganoon lang ang tingin nila sa kanya, sa magiging anak niya. Isang problema na kailangang solusyonan ng pera. Tumanggi si Maya. Ibinalik niya ang sobre. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, matigas niyang sabi, kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kaya kong buhayin ang anak ko. Nagkaroon ng munting pagtatalo. Iginiit ng babae na iyon daw ang makabubuti. Na baka raw makasira kilang si Maya sa pangalan ng pamilya nila. Masakit. Para siyang sinampal ng katotohanan na hindi siya karapat-dapat, na ang turing sa kanya ay isang pagkakamali. Doon tuluyang nagdesisyon si Maya. Uwi siya sa Davao. Itatago niya ang kanyang pagbubuntis sa pamilya ni Ismael. Palalakihin niya ang kanyang mga anak ng mag-isa. Masakit, mahirap, pero iyon ang gagawin niya.
Ayaw niyang maranasan ng mga anak niya ang mapahiya, ang ituring na iba. Kaya naman nang mabasa niya sa mga sulat ni Ismael ang mga salitang "i-miss na kita" o "di sana magkita tayo", hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Ang pamilya nito ang nagtaboy sa kanya, kahit hindi man direktang si Ismael. At kung talagang mahalaga siya kay Ismael, bakit hindi siya nito mismo hinanap? Bakit mga sulat lang? Bakit hindi ito pumunta? Gabi-gabi, pagkatapos patulugin ang triplets, naupo si Maya sa isang sulok ng kanilang munting sala. Bubuksan niya ang lumang bowl na kahoy, ang kaisa-isang minana niya sa kanyang yumaong lola. Sa ilalim ng mga lumang damit at ilang piraso ng alahas na bigay ng kanyang ina, naroon ang 3 sobre, medyo naninilaw na ang papel. Hindi niya itinatapon. Hindi niya rin binubuksan muli. Para bang ang pagtatago sa mga iyon ay pagtatago na rin sa isang bahagi ng kanyang puso na minsan nang umibig at nasaktan. Minsan, kapag tinititigan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak habang natutulog, si Lina na may pulang laso sa panaginip, si Jessa na laging maihawak na maliit na manika, si Mara na pinakamahinhin sa 3, hindi niya maiwasang isipin si Ismael. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kung malalamang may 3 siyang anak na kamukhang kamukha niya? Matutuwa kaya ito? O magagalit dahil inilihim niya? May isang kupas na litrato siyang itinago sa pitaka niya, hindi litrato ni Ismael, kundi isang drawing na ginawa ni Lina noong kindergarten. Isang stick figure ng lalaki, babae, at 3 maliliit na bata, nakahawak kamay sa ilalim ng araw. Pamilya, ang nakasulat sa ilalim, sulat kamay ng bata. Ngayong gabi, pagkatapos ng isa na namang mahabang araw ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga bata, muli siyang napaupo sa harap ng bintana, tinitingnan ang madilim na kalangitan. Hawak niya ang drawing ni Lina. Ang mga bituin ay tila mga mata na nakatingin sa kanya, nangungusap. Napabuntong hininga si Maya. Ang lungkot ay muling bumalot sa kanyang puso, kasama ang walang katapusang pag-aalinlangan. 6 na taon na ang lumipas, pero ang tanong ay nananatili pa rin sa kanyang isipan, paulit-ulit, parang sirang plaka. Ismael, totoo ba ang pagmamahal na ipinakita mo noon? O isa lang iyong magandang panaginip na kailangan ko ng kalimutan? Hindi niya alam ang sagot. At sa ngayon, mas pinipili niyang huwag na lang alamin. Ang mahalaga, nandyan ang kanyang mga anak. Sila ang kanyang buhay. At gagawin niya ang lahat para sa kanila, kahit pa mga hulugan iyon ng habang buhay na pagtatago sa mga multo ng nakaraan. 6 na taon. 6 na taon ang mabilis na lumipas sa Davao, na puno ng mga tawa ng bata, pagod sa trabaho, at mga gabing pinupuno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit ang buhay, tulad ng ilog, ay patuloy na umaagos, at minsan, dinadala tayo nito sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagtulak kay Maya na iwan ang tahimik na buhay sa probinsya, at bumalik sa magulong Maynila, isang alok na trabaho bilang kasambahay sa isang malaking mansyon sa San Rafael, Bulacan, na ipinarating ng dati niyang kabarangay na ngayon ay head housekeeper na doon. Mas malaki ang sahod, sapat para masiguro ang pag-aaral ng triplets. Manila. Talaga, Mama, bulalas ni Lina, ang pinakabibo sa 3, nang ibalita ni Maya ang plano. Ang mga mata nito'y kumislap sa tuwa. Sina Jessa at Mara naman ay tahimik lang, pero baka sa kanilang mga mukha ang excitement. Para sa kanila, ang Maynila ay isang lugar na puno ng mga ilaw, matataas na gusali, at maraming bagong bagay na makikita, isang mundo na ibang-iba sa payak nilang buhay sa bukid. Kahit may kaunting kaba sa dibdib, nagpasya si Maya. Para sa mga anak niya, gagawin niya ang lahat. Ang Maynila ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit, pero marahil, dito rin matatagpuan ang kaliwanagan na matagal na niyang hinahanap para sa buhay nilang mag-iina. Ang mansyon sa San Rafael ay higit pa sa inaasahan ni Maya. Malapalasyo ito, napapaligiran ng malawak na hardin na may mga nagtatayugang puno at mga bulaklak na iba't iba ang kulay. Nang unang beses siyang pumasok sa loob, halos malula siya sa laki at karangyaan. Mula sa marmol na sahig hanggang sa matataas na kisam na may mga chandelier na kumikinang, lahat ay sumisigaw ng yaman. Dito niya unang nakilala si Carl Justin Racal, ang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari ng mansyon. Isang lalaking nasa edad 40, gwapo, matangkad, at may otoridad sa bawat kilos at salita. Ngunit sa kabila ng kanyang seryosong tindig, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata, isang bagay na tila pamilyar kay Maya. Palihim daw itong naghahanap sa kanyang nawawalang anak,
ayon sa mga tsismis ng ibang kasambahay. Sa unang araw ni Maya sa trabaho, habang siya'y naglilinis sa malawak na sala, isang anino ang tumama sa kanya mula sa itaas ng ingranding hagdanan. Napaangat ang tingin niya. Isang lalaki ang dahan-dahang bumababa. Matangkad, moreno, at may mga matang parang nakita na niya dati. Si Ismael. Parang huminto ang oras. Ang hawak niyang basahan ay biglang bumagsak sa sahig. Ang tibok ng kanyang puso ay kumabog ng malakas na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Ismael. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nandito? Si Ismael naman, naabala sa pagtingin sa kanyang cellphone, ay hindi agad napansin si Maya. Nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya, dahan-ahan siyang nag-angat ng ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang pagkilala sa mga mata ni Ismael. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa lang siyang ordinaryong kasambahay. Ngunit para kay Maya, ang isang saglit na iyon ay parang isang buong buhay. Ang mukha ni Ismael, medyo nagkaedad na, may kaunting guhit na sa gilid ng mga mata, pero siya pa rin iyon. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak. Magandang umaga po, sir, nanginginig na bati ni Maya, pinipilit na huwag ipakita ang pagkataranta. Yumuko siya para pulutin ang basahan. Tumango lang si Ismael, walang imik, at nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Dumaan ito sa tabi niya na parang hangin. Naiwan si Maya na tulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Ismael, nasa iisang bubong sila. Paano? Bakit? Ang litrato sa Kitty, ang mga batang nagnakaw ng pitaka nito hindi kaya? Sa kabilang dako, si Ismael, habang naglalakad palayo, ay hindi mapakali. Ang babaeng iyon may kung anong pamilyar sa kanya. Ang paraan ng pagtingin nito, ang boses nito. Parang may kung anong pumitik sa kanyang alaala. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Marahil ay guni-guni lang niya. Masyado na siyang napapraning sa kakaisip sa mga batang iyon at sa litrato sa Kitty. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan sa kusina, muling nag-cruise ang kanilang landas. Nag-aalok si Ismael ng tulong sa paghahanda ng mesa, isang bagay na ikinagulat ng ibang kasambahay. Bihira raw itong makisalamuha sa kanila. Ako na po, sir, sabi ni Maya, umiiwas ng tingin. Ngunit mapilit si Ismael. Hayaan mo na akong tumulong. Matagal na rin akong hindi nakakagawa nito. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Maya. Habang nag-aayos sila ng mga plato at kubyertos, hindi maiwasan ni Maya na mapasulyap kay Ismael. Ang paraan ng paggalaw nito, ang bawat kilos, ay parang isang sayaw na matagal na niyang hindi nasisilayan. Bigla siyang nakaramdam ng pamumula sa kanyang pisngi. Kilig. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Napansin ni Ismael ang pamumula ni Maya. Okay ka lang, tanong nito, may pag-aalala sa boses. Namumula ka. May sakit ka ba? Wala po, sir, mabilis na sagot ni Maya, yumuko. Medyo mainit lang po siguro dito sa kusina. Hindi kumbinsido si Ismael, pero hindi na ito nagtanong pa. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maalis sa isip ang babaeng ito. Ang babaeng nagpakita ng litrato sa kamukha niya. Ang babaeng ito na nagngangalang Maya. At ang mga bata lalo na si Lina. May kung anong koneksyon siyang nararamdaman, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Masyado na bang maraming Maya sa buhay niya, o sadyang pinaglalaruan siya ng tadhana? Pakiramdam ni Maya ay para siyang iniihaw sa bawat sulyap ni Ismael. Bawat galaw niya ay sinusubaybayan nito na para bang maihinahanap itong ebidensya. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa pag-aayos ng mesa, pero ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip, nanginginig at nagiging malam niya. Muntik na niyang mabitawan ang isang kutsara. Diyos ko, Maya, umayos ka. Baka mahalata ka niya. Bigla, isang sigawan at maliliit na yabag ang umalingaw mula sa pasilyo. Mama! Mama! Sina Lina, Jessa, at Mara ay humahangos na pumasok sa dining area, ang kanilang mga mukha'y puno ng pawis at saya mula sa paglalaro. Natigilan sila nang makita si Ismael. Si Ismael ay napatingin sa mga bata. Ang mga mukhang iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang batang may pulang laso sa buhok, si Lina, ay ang eksaktong batang nasa kihi, ang batang kumuha ng kanyang pitaka.
Ang dalawa pa niyang kasama, na ngayon niya lang nakita ng malapitan, ay walang dudang mga kapatid nito. Triplets. Ang triplets ni Maya. Si Lina, na tila walang takot, ay sumilip mula sa likod ni Maya. Sino po siya, Mama? Pabulong nitong tanong, sapat na para marinig ni Ismael. Nanigas si Maya. Si Sir Ismael, anak. Ang isa sa mga amo natin dito. Sina Jessa at Mara, na mas mahiyain, ay nagtago sa likod ng palda ni Maya, sumisilip lang paminsan-minsan. Hindi napigilan ni Ismael ang mapangiti. May kakaibang peskas ang mga batang ito, isang inosenteng pang-akit. Si Lina, marahil ay pinalakas ang loob ng ngiti ni Ismael, ay biglang humagigik at kumaripas ng takbo. Taguan tayo, dali, sigaw nito. Mabilis itong nagtago sa likod ng isang malaking paso ng halaman, tapos ay sumilip mula sa likod ng mga binti ni Ismael, na tila naisip na magandang taguan ang lalaki. Sina Jessa at Mara, matapos ang ilang sandaling pag-aatubili, ay sumunod na rin, ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngao sa malaking silid. Si Maya ay namula sa hiya. Lina! Jessa! Mara! Bumalik kayo rito. Nakakahiya kay Sir, mariin niyang saway sa mga anak, pero mahina lang, ayaw mag-eskandalo. Pinagmasdan sila ni Ismael, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang batang may pulang laso si Lina. Ang mga mata nito. Ang ilong. Ang bibig. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Ang isip niya ay biglang lumipad pabalik, 6 na taon na ang nakalipas. Gabi ng fiesta sa San Roque. Matapos ang inuman, ang tawanan, ang sayawan, inihatid niya si Maya sa maliit nitong apartment. Gabi na noon. Umaambon. Isang bagay ang humantong sa isa pa. Naalala niya ang amoy ng buhok nito, ang lambot ng balat nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya sa malabong ilaw ng nag-iisang lampara sa silid. Maliwanag ang eksenang iyon sa isip niya. Naalala niyang gumising sa tabi nito, isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Gusto niya itong makitang muli, iyon ang totoo. Iniwan niya ang numero niya, nangakong tatawag. Ngunit nagkagulo ang kanyang sariling mundo, mga problema sa pamilya, sa negosyo. Nang subukan niyang kontakin si Maya makalipas ang ilang linggo, hindi na gumagana ang numero nito. Ang mga sulat na ipinadala niya sa address na ibinigay nito ay bumalik, walang nakatanggap. Inisip niyang marahil ay nag-move on na ito, o marahil ay hindi pareho ang naramdaman nila. Ang imahe ni Maya mula sa gabing iyon, bata pa, tila mahina, ngunit may tahimik na tapang, ay napakalinaw pa rin sa kanyang isipan. Itong kasambahay, itong si Maya siya kaya iyon. At ang mga batang ito. Ang hapunan ay naging tahimik at puno ng tensyon para kay Maya. Si Ismael ay magalang, sinusubukang magbukas ng usapan, ngunit si Maya ay puro matitipid na sagot lang ang naibibigay. Ang triplets naman, matapos mapagsabihan ng mahinahon, ay tahimik na kumain, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Ismael na may halong pagtataka at hiya. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Maya ng mesa, tumayo si Ismael, handa nang pumunta sa kanyang study. Kinuha niya ang kanyang briefcase na nakapatong sa isang kalapit na silya. Sa kanyang pagkuha, isang maliit na itim na video flash drive ang dumulas mula sa gilid na bulsa nito at nahulog ng walang kaluskos sa makapal na carpet, malapit sa paanan ni Maya. Si Ismael, naabala pa rin sa pag-iisip tungkol sa hindi maipaliwanag na pagkakahawig ng mga bata at ng kasambahay sa mga imaheng bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw, ay hindi ito napansin. Nagpaalam ito ng good night sa lahat at umalis na ng dining room. Nakita ni Maya ang EFSB. Natigilan siya sandali pagkatapos ay yumuko para pulutin ito. Tila mabigat ito sa kanyang palad, hindi dahil sa pisikal na bigat, kundi dahil sa hindi malamang misteryong dala nito. Tiningnan niya ang papalayong likod ni Ismael. Ano kaya ang laman nito? Isang sikreto. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Tatawagin ba niya si Ismael? Ibabalik agad? O hahayaan niya munang manatili ito sa kanya, kahit saglit lang? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na maaaring magbago ng lahat. Hindi napigilan ni Maya ang sarili. Pagkatapos niyang patulugin ang triplets sa kanilang maliit na kwarto sa servants' quarters, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang katahimikan ng gabi ay tila nagpapalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Hawak-hawak niya ang itim na BSB,
parang may sariling init itong nagmumula. Ang isip niya ay nagtatalo. Hindi tama to, Maya. Dapat ibalik mo na. Pero may isang bahagi sa kanya, isang makulit na tinig na nagsasabing isang silip lang. Malay mo, wala lang to. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang kinuha ang luma niyang laptop na bigay pa ng dati niyang amo sa Davao. Matagal bago ito nag-boot, bawat tunog ng hard drive ay parang sigaw sa katahimikan ng kwarto. Nang sa wakas ay bumukas, nanginginig ang kamay niyang isinaksak ang eXT. Ilang sandali lang, lumitaw ang isang folder sa screen. Walang pangalan. Double-click. Isang video file lang ang laman. Ang pangalan ng file, Incident 0617. S.A. Mabini. Barangay Mabini. Ang lugar kung saan siya nagnakaw ng pitaka ni Ismael. Ang petsa iyon ang gabi bago siya nagdesisyong lumuwas ng Maynila kasama ang mga anak. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Pinindot niya ang play button. Ang video ay tila kuha mula sa isang security camera. Medyo madilim at magalaw pero malinaw pa rin ang mga pangyayari. Isang eskinita. Siya. Nakita niya ang sarili niya, may bitbit na bayong naglalakad. At mula sa isang madilim na sulok, isang babae ang biglang sumulpot. Si Grace. Ang dating kaibigan. Ang taong minsang naging parang kapatid niya, pero kalauna ay naging kaaway dahil sa mga maling paratang at inggit. Sa video, nagtatalo sila. Hindi marinig ang usapan, pero kitang-kita ang galit sa mukha ni Grace. Paulit-ulit nitong itinuturo si Maya, sumisigaw. Si Maya naman ay pilit na umiiwas, pilit na umaatras. Hanggang sa isang iglap, may kumislap sa kamay ni Grace. Isang patalim. Napasinghap si Maya, napatakip ng bibig. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik ng buong buo, kasama ang lahat ng takot at sakit. Gabi iyon sa Barangay Mabini. Kadarating lang ni Maya mula sa pamamalengke, dala ang konting pinamili para sa hapunan nila ng mga anak. Nagulat siya nang biglang harangin siya ni Grace sa eskinita. Si Grace, na ilang buwan na niyang iniiwasan dahil sa mga mapanirang chismis na ikinakalat nito tungkol sa kanya, kesyo malandi raw siya, nagpapabaya sa mga anak. Mga kasinungalingang sumisira sa kanyang reputasyon sa maliit nilang komunidad. Maya! Kailangan nating mag-usap, sigaw ni Grace, halatang lasing. Grace, wala tayong dapat pag-usapan. Tigilan mo na ako, pakiusap ni Maya, gustong umiwas sa gulo. Pero hindi nagpatinag si Grace. Bakit? Natatakot ka ba? Natatakot ka bang malaman ng lahat ang mga kalokohan mo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala akong ginagawang masama, depensa ni Maya. Lalong nagalit si Grace. Lumapit ito, itinulak si Maya sa balikat. Huwag ka nang magmalinis. Alam ko ang tungkol sa'yo at sa mga lalaki mo. Akala mo hindi ko alam? Nanginginig na sa galit at takot si Maya. Wala kang alam, Grace. Puro ka kasinungalingan. Doon na nawala sa sarili si Grace. Mula sa bulsa nito, may dinukot itong maliit na patalim, isang balisong. Itinutok nito iyon kay Maya. Ngayon, sino ang nagsasabi ng kasinungalingan, nanlilisik ang mga matang sabi ni Grace. Napaatras si Maya, ang puso niya ay parang gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib. Dugo at takot ang nangingibabaw. Sinubukan niyang tumakbo, pero naabutan siya ni Grace. Nagpambuno sila. Naramdaman ni Maya ang isang matulis na sakit sa kanyang braso. Sumigaw siya. May mga kapitbahay na lumabas, sumaklolo. Mabilis na tumakas si Grace, naglaho sa dilim. Sugatan at nanginginig, pero mas nanaig ang takot para sa kanyang mga anak. Iyon ang gabing nagpasya siyang kailangan na nilang umalis sa Mabini. Hindi na ligtas para sa kanila doon. Bumalik si Maya sa kasalukuyan, ang video ay patuloy pa ring nagpe-play. Nakita niya sa screen kung paano siya tinulungan ng mga kapitbahay, kung paano siya dinala sa health center. Pagkatapos noon, nag-cut ang video. Nanginginig si Maya. Hindi niya alam na may nakakuha pala ng video ng pangyayaring iyon. At bakit ito nasa VIS ni Ismael? Paano niya ito nakuha? Kinabukasan, hindi mapakali si Maya. Bawat kilos ni Ismael ay kanyang pinagmamasdan, naghahanap ng kahit anong senyales. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, nilapitan niya ito sa study.
Si Ismael ay abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Sir Ismael, panimula ni Maya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nag-angat ng tingin si Ismael, bahagyang nagulat. Maya, may kailangan ka? Inilabas ni Maya ang EXB. Ito po naiwan niyo po kagabi. Tiningnan ni Ismael ang EXB pagkatapos ay kay Maya. Walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Salamat. Kinuha niya ito at isinilid sa drawer ng kanyang lamesa. Hindi nakatiis si Maya. Sir, yung laman po niyan ni. Tumingin muli si Ismael sa kanya, ang mga matay tila nanunuot. Nakita mo, tanong nito diretsahan. Tumango si Maya, hindi makapagsinungaling. Napabuntong hininga si Ismael. Tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatalikod kay Maya. Nakuha ko iyan mula sa isang source sa Mabini. Nang malaman kong nang makita ko ang litrato sa Kiki, nag-imbestiga ako. Humarap ito kay Maya, ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Maya? Bakit hindi mo sinabing nasa panganib ka pala? Nasa panganib ang mga bata. Nagulat si Maya sa tono ni Ismael. May galit, pero may mas malalim pa, pag-aalala. Takot. Hindi ko po alam na alam nyo, nautal na sagot ni Maya. Hindi mo alam, ulit ni Ismael, tumaas ang boses. O ayaw mo lang sabihin? Maya, 6 na taon. 6 na taon mong itinago sa akin ang mga anak ko. At ngayon, malalaman kong muntik ka ng mapahamak, na muntik na silang mawala ng ina, dahil lang sa isang baliw na babae. Nasaktan si Maya sa mga salita ni Ismael. Hindi niya naiintindihan. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, sigaw ni Ismael, ang galit ay hindi na napigilan. Na halos araw-araw, iniisip ko kung nasaan ka, kung okay ka lang. Na nang makita ko ang mga batang iyon, ang mga anak ko, sa Kiki, na nagnanakaw para lang may makain, parang dinurog ang puso ko. Yun ba ang hindi ko naiintindihan, Maya? Napaiyak si Maya. Hindi lang po yun ganoon kasimple. Anong hindi simple doon, git ni Ismael? May mga anak tayo, Maya. At responsibilidad kong protektahan sila. Protektahan ka. Pero paano ko gagawin yon kung itinatago mo sa akin ang lahat? Nakita ni Ismael ang triplets na sumisilip mula sa medyo nakaawang na pinto ng study. Ang mga mukha nila ay puno ng takot. Biglang kumalma ang ekspresyon ni Ismael. Huminga siya ng malalim. Pasensya na, mahinang sabi nito. Lumapit ito sa mga bata. Mga anak, okay lang si Mama. Nag-uusap lang kami ni Mama. Umiti ito sa kanila, isang pilit na ngiti. Bakit hindi muna kayo maglaro sa labas? May ipapakita akong bago sa hardin. Mabilis na tumakbo palabas ang triplets, tila natatakot pa rin pero na-curious din sa sinabi ni Ismael. Naiwan silang dalawa ni Maya sa study, ang tensyon ay palpable pa rin sa hangin. Maya, sabi ni Ismael, mas kalmado na ang boses pero may bigat pa rin. Alam kong marami kang pinagdaanan. At hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon. Pero kailangan kong malaman ang buong kwento. Para sa mga bata. Para sa atin. Nag-aalangan si Maya. Ang mga sugat ng nakaraan ay sariwa pa rin. Ang takot na muling masaktan, muling iwanan. Natatakot ako, Ismael, mahinang amin niya. Alam ko, sabi ni Ismael. Pero nandito ako. Handa akong protektahan kayo. Kayo ng mga anak natin. Pangako yan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Maya. Ngunit kasabay nito ang pag-aalinlangan. Matutupad kaya ni Ismael ang pangakong iyon? O isa lang itong matamis na salita na mapapako rin, tulad ng mga pangako niya noon? Habang nag-iisip si Maya, isang anino ang gumalaw sa labas ng bintana ng study. Mabilis itong nawala pero nahagip ng gilid ng mata ni Maya. Isang babae. May hawak na cellphone, tila kumukuha ng litrato. Ang buhok ang tindig. Si Grace. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Sinundan sila ni Grace hanggang dito sa Maynila. At ngayon, alam na nito kung nasaan sila. Bago pa makapagsalita si Maya, bago pa niya maibahagi ang bagong takot na gumapang sa kanyang dibdib, tumunog ang cellphone ni Ismael. Isang text message. Mula sa unknown number. Kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo, Rakal, alam mo na ang gagawin mo.
Kasunod nito, isang litrato. Kuha mula sa labas ng mansyon. Si Maya, nakatayo sa tabi ng bintana ng study. At sa likod niya, bahagyang nakatago sa halamanan, ang anino ni Grace. Ang dugo ni Ismael ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding galit. Hindi lang si Maya at ang mga bata ang nasa panganib. Ang buong pamilya niya. Tiningnan niya si Maya, ang mga matay nag-aapoy. Sino si Grace, Maya? At anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa pagitan nila. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi lang basta sugat. Sila'y mga multo na handang manira ng kasalukuyan. Ang kusina ng mansyon, na karaniwang puno ng ingay at abalang paghahanda, ay nababalot ngayon ng kakaibang katahimikan. Si Maya ay naghahanda ng merienda para sa triplets, mainit na sopas at tinapay, habang si Ismael ay nakaupo sa tapat niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Ang text message at ang litrato ni Grace ay nag-iwan ng mabigat na anino sa pagitan nila. Grace, panimula ni Maya, ang boses ay mahina, halos pabulong. Dati ko siyang kaibigan sa Mabini. Naging kaaway dahil sa mga hindi pagkakaintindihan. Hindi niya masabi ang buong katotohanan, ang tungkol sa inggit at mga malisyosong chismis na sinimulan ni Grace. Nakakahiya. Pinakain muna ni Maya ang mga bata. Sina Lina, Jessa, at Mara, na tila nakakaramdam ng tensyon sa pagitan ng kanilang ina at ni Ismael, ay tahimik na kumain. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila, tapos ay yumuyuko ulit sa kanilang mga mangkok ng sopas. Nang matapos sila, agad silang nagpaalam para maglaro sa kanilang kwarto. Naiwan muli sina Maya at Ismael. Ang katahimikan ay mas naging mabigat. Maya, sabi ni Ismael, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kailangan kong malaman ang lahat. Hindi lang tungkol kay Grace. Tungkol sa lahat. Bakit ka umalis noon? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga bata? Huminga ng malalim si Maya. Alam niyang dumating na ang oras. Wala na siyang matatakasan pa. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay unti-unti nang guguho. Natakot ako, umpisa niya, ang mga mata ay nakatutok sa tasang hawak niya. Nang malaman kong buntis ako, natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Narinig ko mula sa mga kaibigan mo na mayaman daw ang pamilya mo. Na baka hindi niyo ako matanggap. Na baka ituring niyo lang kaming pabigat. Pabigat, ulit ni Ismael, may bahid ng sakit sa kanyang boses. Maya, anak natin sila. Paano ko sila ituturing na pabigat? Hindi mo naiintindihan, Ismael, sabi ni Maya, tumingin na sa kanya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. May pumunta sa apartment ko noon. Isang babae. Pinsan mo raw. May dalang pera. Sabi niya, para raw sa problema. Ganoon ang turing nila sa amin. Isang problema na kailangang ayusin ng pera. Natigilan si Ismael. Naalala niya ang pinsan niyang si Clarice. Inutusan niya itong hanapin si Maya noon, alamin kung kumusta ito. Pero hindi niya alam na ganoon ang ginawa nito. Hindi niya alam na nag-alok ito ng pera. Hindi ko alam yan, Maya, sabi ni Ismael, ang boses ay puno ng pagsisisi. Wala akong alam sa ginawa ni Clarice. Kung alam ko lang At hindi lang yon, patuloy ni Maya, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. May isa pang dahilan kung bakit ako umalis sa Mabini. Isang mas mabigat na dahilan. Dito na niya ikinuwento ang tungkol sa alkalde ng Barangay Mabini. Isang taong makapangyarihan na may mga koneksyon sa itaas. Nalaman ng alkalde ang tungkol sa kanyang sitwasyon, isang dalagang ina na may 3 anak, walang permanenteng trabaho. Nagsimula itong imagmalasakit. Nag-aalok ng tulong. Pero may kapalit. Flashback, si Maya, sugatan pa rin mula sa pananaksak ni Grace, ay pinatawag sa opisina ng alkalde. Ang opisina ay maliit ngunit malamig, ang aircon ay sobrang lakas. Ang alkalde, isang matabang lalaki na may malaking tiyan at makapal na bigote, ay nakangiti sa kanya, isang ngiting hindi abot sa mata. Maya, Hisha, sabi nito, ang boses ay malumanay pero may pahiwatig ng panganib. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Nakakalungkot. Kawawa ka naman. At ang mga anak mo. Salamat po, Mayor, sagot ni Maya, pinipilit na maging magalang.
Alam mo, Maya, patuloy ng alkalde, may programa ang gobyerno para sa mga katulad mo. Tulong pinansyal. Pabahay. Pero may mga kondisyon. Ano po yun, Mayor? Kailangan mong isuko ang mga anak mo sa SETI. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ano po? Isuko ang mga anak ko. Hindi po pwede. Hiha, para rin to sa kanila, sabi ng alkalde, na wala na ang ngiti. Hindi mo sila kayang buhayin mag-isa. Mahihirapan lang kayo. Sa SETI, maaalagaan sila ng maayos. Makakapag-aral sila. Pero mga anak ko po sila, giit ni Maya, ang boses ay nanginginig na. At ano ang maibibigay mo sa kanila? Tanong ng alkalde, ang boses ay tumigas na. Gutom. Hirap. Isipin mo, Maya. Para rin to sa ambisyon ko. Kailangan kong ipakita sa itaas na may nagagawa ako para sa mga constituents ko. Na inaayos ko ang mga problema sa barangay natin. Hindi problema ang mga anak ko, sigaw ni Maya, hindi na napigilan ang sarili. Tumawa ang alkalde, isang tawang malamig at mapanghusga. Kung hindi ka papayag sa maayos na usapan, Maya, baka mapilitan akong gumawa ng paraan. Maraming paraan. Ang banta ay malinaw. Gagamitin ng alkalde ang kanyang kapangyarihan para kunin ang kanyang mga anak. Sa takot na mawala sa kanya sina Lina, Jessa, at Mara, nagdesisyon si Maya. Kailangan nilang umalis. Agad-agad. Pagkatapos ikwento ni Maya ang lahat, ang kusina ay nabalot ng matinding katahimikan. Si Ismael ay nakatingin lang sa kanya, ang mukha ay hindi maipinta. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding guilt at awa. Hindi niya akalain na ganoon kabigat ang pinagdaanan ni Maya. Ginutom siya ng sistema, ng mga taong mapagsamantala. Pinagkaitan ng karapatang maging ina. Dahan-dahang tumayo si Ismael. Lumapit siya kay Maya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig. Nanginginig. Maya, patawarin mo ako, sabi ni Ismael, ang boses ay basag. Nakita ni Maya ang mga luha na namumuo sa gilid ng mga mata nito. Umiiyak si Ismael. Ang matigas na isihi, ang lalaking tila walang kinatatakutan, ay umiiyak sa harap niya. Ang pagkita niyang iyon sa kahinaan ni Ismael ang nagbigay ng lakas ng loob kay Maya. Masinsinan silang nag-usap. Inamin ni Maya ang lahat ng kanyang takot, ang kanyang mga pagdududa. Inamin din niya na sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pagmamahal niya kay Ismael, kahit pilit niya itong itinatago. Doon din inamin ni Ismael ang maliit niyang lihim, ang dahilan kung bakit siya nawala sa buhay ni Maya noong buntis ito, kung bakit hindi niya nasagot ang mga tawag at mensahe nito, kung bakit bumalik ang mga sulat niya. May tumor ako noon, Maya, pag-amin ni Ismael, ang boses ay nanginginig. Sa utak. Maliit lang, benign naman, pero kailangan operahan agad. Noong mga panahong hinahanap mo ako, noong mga panahong sinusulatan mo ako, nasa ospital ako. Nagpapagaling. Ipinakita niya kay Maya ang isang peklat sa likod ng kanyang tenga, na halos natatakpan na ng kanyang buhok. Pagkatapos ng operasyon, matagal bago ako tuluyang gumaling. Nawala sa isip ko ang lahat. Ang trabaho, ang mga kaibigan, pati ikaw. Patawarin mo ako, Maya. Hindi ko sinasadya. Ang pag-amin ni Ismael ay parang isang malaking bato na naalis sa dibdib ni Maya. Ang lahat ng galit at hinanakit na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-unawa at awa. Hindi pala siya iniwan ni Ismael dahil ayaw nito sa kanya. May mas malalim na dahilan. Isang dahilan na hindi nito kontrolado. Nagkayakapan sila. Isang yakap na puno ng sakit, pagsisisi, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Ang mga pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Kinagabihan, habang nag-aayos si Ismael ng isang lumang sasakyan sa garahe, isang lumang Volkswagen Beetle na paborito niyang kumpunihin kapag stressed siya, nilapitan siya ni Maya. Kapag hindi kita nakita agad noon, Maya, sabi ni Ismael, hindi tumitingin sa kanya, abala sa pagpihit ng isang tornilyo. Baka patayin ako ng pagsisisi ko. Ang isipin na may mga anak pala ako, na hindi ko man lang nakilala, na hindi ko naalagaan, iyon ang pinakamasakit. Ngumiti si Maya. Pero nandito na tayo ngayon, Ismael. Nandito na tayo. Tumango si Ismael. Binitiwan niya ang wrench at humarap kay Maya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Nandito na tayo.
At hinding-hindi ko na kayo hahayaang mawala pa sa akin. Sa gitna ng kanilang emosyonal na sandali, isang boses ang biglang pumutol sa kanilang pag-uusap. Hindi mo inisip ang kapahamakan ko noon, Ismael Racal. Napalingon sila. Nakatayo sa pintuan ng garahe si Grace. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit, nakaturo kay Ismael. Sa likod nito, may dalawang malalaking lalaki, mga mukhang maton. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napuno ng panganib. Ang nakaraan ay hindi pa tapos sa kanila. At ngayon, handa na itong maningil. Ang hangin sa garahe ay biglang bumigat, napuno ng tensyon na halos nahihipo. Si Grace, na may ngising tagumpay sa mga labi, ay dahan-dahang lumakad papalapit. Ang dalawang maton ay nakasunod sa kanya na parang mga aso. Ang ilaw mula sa nag-iisang bumbilya sa kisame ay nagbigay ng anino sa kanilang mga mukha, na lalong nagpatindi sa kanilang nakakatakot na anyo. Grace, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Maya, ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang tinatagan ang kanyang loob. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan ngayon. Hindi sa harap ng babaeng ito. Maya, sabi ni Grace, ang boses ay puno ng pang-uyam. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Akala mo ba matatapos na lang doon ang lahat? Nagkakamali ka. Tumingin ito kay Ismael. At ikaw, Ismael Racal. Ang gwapong Sisi. Ang tagapagligtas. Hindi mo inisip ang kapahamakan ko noon, di ba? Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Wala akong alam sa pinagsasabi mo, Grace, matigas na sagot ni Ismael. Inilagay si Maya sa kanyang likuran, na para bang isang kalasag. Pero kung may kinalaman ka sa mga pagbabanta sa pamilya ko, mananagot ka. Tumawa si Grace, isang tawang nakakakilabot. Pagbabanta? Ito ba ang tinutukoy mo? Itinaas niya ang kanyang cellphone, ipinakita ang screen. Mga litrato ng triplets, si Lina na naglalaro sa hardin, si Jessa na nagbabasa ng libro sa sala, si Mara na natutulog sa kanilang kwarto. Mga litratong kuha ng palihim. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Mga anak ko. Hayop ka, Grace. Anong ginawa mo sa kanila? Relax lang, Maya, sabi ni Grace, ngumisi. Wala pa naman akong ginagawa sa ngayon. Pero depende yan sa magiging desisyon ninyo. Anong gusto mo? Tanong ni Ismael, ang mga kamaoy nakakuyom na. Simple lang, sabi ni Grace. Pera. Malaking pera. Para sa lahat ng hirap na dinanas ko dahil sa inyo. Dahil sa pagtataboy mo sa akin, Maya. Dahil sa pagkasira ng buhay ko. Wala kaming kasalanan sa'yo, Grace, sigaw ni Maya. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay dahil sa inggit at kasamaan mo. Tumahimik ka, sigaw pabalik ni Grace, ang mukha'y namumula sa galit. Kung hindi dahil sa'yo, sana ako ang nasa posisyon mo ngayon. Sana ako ang mayaman. Sana ako ang minamahal. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, isang malakas na boses ang pumutol sa kanila. Tama na iyan, Grace. Lahat sila'y napalingon sa pintuan ng garahe. Nakatayo roon ang isang matandang babae, may dignidad sa tindig kahit pahalatang pagod na sa biyahe. Kasama nito ang ilang security guard ng mansyon. Lola Gina, bulalas ni Maya, hindi makapaniwala. Ang lola ng triplets, ang ina ng kanyang yumaong ama, na matagal na niyang hindi nakikita. Si Lola Gina ay dahan-dahang lumapit, ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Grace. Grace Alonzo, tama ba? Nakarating na sa akin ang lahat ng ginagawa mo. Ang pananakot mo kay Maya at sa mga apo ko. Ang pangingikil mo. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Natigilan si Grace, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Lola Gina. Sino ka? Tanong ni Grace, pilit na itinatago ang kaba. Ako si Gina De Leon, matatag na sagot ng matanda. Lola ng mga batang gusto mong gamitin para sa pansarili mong interes. At hindi ako papayag na saktan mo sila. Tumingin ito sa mga security guard. Kunin niyo na siya. Ihahatid natin siya sa pulis. May mga ebidensya na ako laban sa kanya. Attempted murder, blackmail, harassment. Matagal kang mabubulok sa kulungan, Grace. Ang dalawang maton na kasama ni Grace ay akmang lalaban, ngunit mabilis silang napalibutan ng mga security guard ni Ismael na alerto na pala sa posibleng gulo. Walang nagawa si Grace kundi magpumiglas at sumigaw habang kinakalagkad siya palabas ng garahe. Hindi pa tayo tapos, Maya.
Babalikan kita. Babalikan ko kayo, paulit-ulit na sigaw ni Grace, ang boses ay naglalaho na sa di kalayuan. Nang mawala na si Grace, ang tensyon sa garahe ay unti-unting humupa, napalitan ng pagod at kaluwagan. Niyakap ni Maya si Lola Gina. Salamat po, Lola. Salamat po sa pagdating nyo. Walang anuman, apo, sabi ni Lola Gina, tinapik-tapik ang likod ni Maya. Pamilya tayo. Kailangan nating magtulungan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumabas ang triplets mula sa bahay, tumatakbo papalapit. Ang kanilang mga mukha'y puno ng pag-aalala. Mama! Papa Ismael! Okay lang po kayo, tanong ni Lina, ang mga mata ay namumugto. Napangiti si Ismael. Lumuhod siya para magpantay sila ni Lina. Okay lang kami, anak. Tapos na ang lahat. Si Lina, sa isang iglap ng katapangan ng bata, ay lumapit kay Ismael at niyakap ito ng mahigpit. Sumunod sina Jessa at Mara. Isang group hug. Ang simpleng yakap na iyon mula sa mga bata ang nagpaalala sa kanila kung ano ang pinakamahalaga, ang pamilya. Ang pamilyang hindi nila inaasahan, ngunit ngayon ay buo na. Niyakap ni Maya si Ismael mula sa likod, isinandal ang ulo sa balikat nito. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso nito. Sa kabila ng galit at takot na naramdaman nila kanina, may pag-asa na unti-unting sumisibol. Mahal kita, Ismael, pabulong na sabi ni Maya. Humarap si Ismael kay Maya, hinawakan ang kanyang mukha. Mahal na mahal din kita, Maya. Kayo ng mga anak natin. At hinalikan niya ito, isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal, at ng bagong simula. Habang magkayakap sila, napansin ni Ismael ang isang sobre na nakaipit sa ilalim ng wiper ng kanyang sasakyan. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng nagpadala. Kinabahan siya. Binuksan niya ang sobre. Isang sulat. Mula kay Grace. Hindi. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kung mahal mo sila, Ismael, gumawa ka ng desisyon bago sumapit ang gabi. Ang lagda sa ibaba, ang iyong ama. Natigilan si Ismael. Ang kanyang ama. Anong ibig sabihin nito? Anong desisyon ang kailangan niyang gawin? Ang gabi ay malapit ng lumalim. Ang laban para sa kanyang pamilya ay hindi pa pala tapos. Isa na namang pagsubok ang naghihintay. Ang locker room sa opisina ni Ismael ay tahimik, tanging ang kaluskos lang ng papel ang maririnig habang nanginginig ang mga kamay niyang binubuksan ang isa pang sobre. Ito ang liham na tinutukoy ni Lola Gina na ipinadala sa kanya, ang liham na magpapaliwanag sa lahat. Hindi ito galing sa kanyang ama, kundi mula mismo kay Lola Gina, na isinulat ilang araw bago ito nagpasyang pumunta ng Maynila. Ang bawat salita sa liham ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Ismael, ngunit kasabay nito'y tila gamot na nagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan. Mahal kong Ismael, panimula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay alam mo na ang tungkol kay Maya at sa aking mga apo. Patawarin mo ako kung natagalan bago ko nagawang lumapit sa iyo. Maraming bagay ang nangyari na kailangan mong malaman. Ipinaliwanag ni Lola Gina ang lahat. Ang tungkol sa pamilya ni Maya, mga simpleng magsasaka na may malaking utang na loob sa pamilya ni Ismael. Noong araw, ang lolo ni Ismael, isang kilalang doktor sa kanilang probinsya, ang tumulong sa pamilya ni Maya nang magkaroon ng malubhang karamdaman ang ama nito. Bilang pasasalamat, ipinangako ng pamilya ni Maya na pagsisilbihan nila ang pamilya Racal sa abot ng kanilang makakaya. Nang si Maya ay bata pa at nangangarap makapagkolehiyo, ang pamilya Racal, sa pamumuno ng ama ni Ismael, ang nagpaaral dito. Ipinahiram nila ang isang bahagi ng kanilang lupain sa pamilya ni Maya para may mapagkunan ito ng panggastos. Ngunit ang tulong na iyon ay may kaakibat na hindi nasusulat na kasunduan, isang kasunduang magbubuklod sa dalawang pamilya sa paraang hindi inaasahan ni Maya. Ang mga magulang mo, Ismael, patuloy ng sulat, ay nag-alala para sa pangalan ng inyong pamilya. Nang malaman nilang buntis si Maya at ikaw ang ama, natakot sila sa posibleng iskandalo. Ang ama mo, sa kagustuhang protektahan ka at ang reputasyon ninyo, ay gumawa ng isang desisyon. Isang desisyong alam kong ikasasakit ng damdamin mo, ngunit sa tingin niya iyon ang tama. Ang desisyon na iyon ay ang pagpapakasal ng mga magulang ni Ismael kay Maya, isang kasal sa huwes, lihim, at walang pagmamahal.
Ginawa ito para maprotektahan ang pangalan ng pamilya Rakal, para masigurong mailigal na ama ang mga bata, at para hindi masira ang kinabukasan ni Ismael. Hindi nila sinabi kay Ismael ang tungkol dito dahil alam nilang tututol ito. Ang plano ay itatago si Maya at ang mga bata sa probinsya, susuportahan sila, ngunit hindi sila kikilalanin bilang opisyal na bahagi ng pamilya Rakal sa Maynila. Hindi maaari, pabulong na sabi ni Ismael, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang sariling mga magulang. Ang kanyang ama. Ang text message mula sa kanyang ama kanina, kung mahal mo sila, Ismael, gumawa ka ng desisyon bago sumapit ang gabi, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi iyon isang pagbabanta. Isa iyong hamon. Isang paalala na siya, bilang ama ng mga bata, ang dapat magdesisyon para sa kanilang kinabukasan. Hinanap ni Ismael si Maya. Nakita niya ito sa hardin, kasama ang triplets, masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang ngiti sa mukha ni Maya, ang tawa ng mga bata, iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo para kay Ismael. Nilapitan niya sila. Inilahad niya kay Maya ang sulat ni Lola Gina. Habang binabasa ni Maya ang liham, ang kanyang mukha ay nagpakita ng iba't ibang emosyon, gulat, sakit, pag-unawa, at sa huli, kapatawaran. Hindi ko sinadyang ipagpalit ang payday para sa pag-iwan sayo, Maya, sabi ni Ismael. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Inuulit ang isang linyang minsan nang naging biruan sa pagitan nila noong nagsisimula pa lang silang magkakilala. Hindi ko alam. Kung alam ko lang ang lahat ng ito. Ngumiti si Maya, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pag-asa. Alam ko, Ismael. At naiintindihan ko na ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Ismael. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Magkakasama. Nagdesisyon si Ismael. Hindi niya hahayaang ang mga desisyon ng nakaraan ang magdikta sa kanilang kinabukasan. Mahal niya si Maya. Mahal niya ang kanyang mga anak. At gagawin niya ang lahat para maging isang tunay na pamilya sila. Kinausap niya ang kanyang mga magulang. Sa una, may pagtutol. May takot pa rin sa iskandalo. Ngunit nakita nila ang determinasyon sa mga mata ni Ismael. Nakita nila ang pagmamahal nito kay Maya at sa mga bata. At higit sa lahat, nakita nila ang kaligayahan sa mukha ng kanilang anak, isang kaligayahang matagal na nilang hindi nakikita. Sa huli, pumayag din sila. Ang pagmamahal ng isang anak ang nagpalambot sa kanilang mga puso. Lumipas ang ilang linggo. Isang hapon, sa isang maliit at simpleng simbahan sa Isla de Clara, isang liblib na isla na paboritong bakasyonan ng pamilya Rakal, naganap ang isang tahimik na seremonya. Walang magarboong dekorasyon, walang maraming bisita. Tanging sila lang, si Ismael, si Maya, ang triplets, si Lola Gina, at ang mga magulang ni Ismael. Si Maya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang buhok niya ay may mga maliliit na puting bulaklak. Si Ismael ay nakabarong Tagalog. Ang triplets, na nakasuot din ng puti, ang nagsilbing mga abay, si Lina ang tagahawak ng mga bulaklak, sina Jessa at Mara ang tagadala ng mga singsing, na nakalagay sa maliliit na unan na hugis puso. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, muling ipinangako ni na Ismael at Maya ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Hindi na isang kasunduan, hindi na isang lihim. Isang tunay na pag-ibigan. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo sila sa pampang ng dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. Naglatag sila ng banig at nagpiknik. Ang triplets ay masayang nagtatakbuhan sa buhanginan, ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng hampas ng alon. May inilabas na maliliit na kahon ang triplets mula sa kanilang mga bulsa. Binuksan nila ito. Sa loob, may mga rosaryo, isa para kay Ismael, isa para kay Maya at tig-iisa para sa kanila. Regalo raw nila ito para sa bagong simula ng kanilang pamilya. Niyakap ni Ismael ang triplets. Salamat, mga anak. Ito ang pinakamagandang regalo. Tumingin siya kay Maya, ang mga matay puno ng pagmamahal. Pangako, Maya. Panghabang buhay na tayong magmamahalan. Hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Napangiti si Maya, isang ngiting maluwag at puno ng kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ni Ismael. Magkahawak kamay silang pinanood ang paglubog ng araw, kasama ang kanilang tatlong anghel.
Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng bagong pag-asa. Ang kwento nila ay hindi perpekto. Maraming sakit, maraming luha. Ngunit sa huli ang pag-ibig ang nanaig. Ang pag-ibig na naghilom sa mga sugat, ang pag-ibig na nagbigay ng lakas, ang pag-ibig na bumuo ng isang pamilyang hindi nila inaasahan, ngunit ngayon ay kanilang kayamanan. Habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw, alam nilang ito na ang simula. Ang simula ng kanilang happily ever after. Isang pagtatapos ng kwento at isang magandang simula ng kanilang pamilya. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni na Ismael at Maya. Mula sa kanilang hindi inaasahang pagkikita, sa mga pagsubok na kanilang hinarap, hanggang sa matamis na pagwawakas ng kanilang paglalakbay, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong pananabik, at ang inyong pakikisimpatya. Hindi mabubuo ang kwentong ito kung wala ang inyong inspirasyon. Ang pagsulat ng pangatlong kalahati ng aking buhay ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. May mga pagkakataong napapangiti ako habang tinatahak ni na Ismael at Maya ang mga kilig di moments, may mga sandaling halos maiyak ako sa bigat ng kanilang mga pinagdadaanan, at may mga oras na napapabuntong hininga ako sa pag-asang sana ay malampasan nila ang lahat. Sa bawat salitang aking isinusulat, para bang kasama ko sila sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga takot, at sa kanilang mga tagumpay. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lamang magpapakilig, kundi magbibigay din ng aral at pag-asa. Sa pamamagitan ng kwento ni na Ismael, Maya, at ng kanilang triplets, nais kong iparating ang ilang mahahalagang mensahe. Ang pag-ibig ay mapagpatawad at naghihilom, lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan, at nakakasakit. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang unawain ang mga pagkukulang, magpatawad sa mga nagawang kasalanan, at hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Ang pamilya ay kayamanan, ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay isang biyaya. Ito ang ating sandalan sa oras ng pangangailangan, ang ating inspirasyon para lumaban, at ang ating tahanan na laging naghihintay. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang anumang hamon. Laging may pangalawang pagkakataon, gaano man tayo nadapa o naligaw ng landas, laging may pagkakataon para bumangon, itama ang mga mali at magsimulang muli. Ang mahalaga ay ang matuto mula sa nakaraan at gamitin itong gabay para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang katotohanan ay nagpapalaya, kahit gaano pa kasakit, ang pagharap sa katotohanan ay mas mabuti kaysa mabuhay sa kasinungalingan o pagtatago. Ang katotohanan ang magbibigay daan sa tunay na paghilom at pagtanggap. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ni na Ismael at Maya, at sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula rito. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig at pag-asa ay laging mananaig. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang maaaring makarelate sa kanilang karanasan. At syempre, lubos kong ikagagalak kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento, saloobin, o kahit isang simpleng hello ilang. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay nagbibigay sa akin ng dagdag na inspirasyon para patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal.